Hello, my name is Risa Magos Baco and ako ang mama ni Gia. Pinapayagan ko silang gumawa ng videos dito sa YouTube at kami ay naka-supervise sa kanilang content para siguradong ligtas at angkop ito. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Gayunpaman, mayroon din namang mga hamon na kinakaharap ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at responsableng turismo sa mga rural na lugar ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakulangan ng sapat na infrastruktura tulad ng mga kalsada, kuryente, tubig, at mga pasilidad sa sanitasyon sa ilang destinasyon na maaaring makahadlang sa pagdagsa ng mga bisita at pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo. Ang kakulangan din ng pondo para sa pagpapanatili ng mga tanawin, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa responsableng turismo ay minsan ay naghihigpit sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Bukod pa rito, ang ilang lugar ay nahaharap sa mga hamon tulad ng labis na dami ng mga bisita na maaaring magdulot ng pagkainis sa kapaligiran at mga lokal na komunidad. Pati na rin ang pagkakapare-pareho ng mga produkto at serbisyo na maaaring makaapekto sa reputasyon ng mga destinasyon. Sa kabila ng mga ganitong hamon, ang mga kasanayan mula sa iba't ibang bansa sa Asia tulad ng Cambodia at Palau at ang mga testimonial ng mga lokal na komunidad sa Pilipinas ay patuloy na nagpapakita na ang mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at responsableng turismo ay may malaking potensyal na gawaing mas maunlad ang mga rural na lugar habang tinitiyak na mapanatili at mapagyayaman pa ang mga kultural at kalikasan na yaman ng bansa.